Gabi habang nag-iimpake ako ng order na halos 1 linggo nang hindi pa nabebenta, may tumawag. Hindi ko kilala ang numero, pero gusto ko sanang i-ignore. Pero may kung anong pumigil sa akin, sinagot ko. Doon ko nalaman na patay na raw si Tia Rosa. Sir Jupiter, matagal ko nang hindi naririnig ang pangalan na yun. Hindi ko nga alam kung kailan huli kaming nag-usap. Bata pa ako noon, alam ko lang kapatid siya ng nanay ko at umuwi sa probinsya bago pa tuluyang nagkasakit ang nanay ko. Pagkatapos noon, parang naputol lahat. Sabi ng kausap ko may iniwan daw si Tia Rosa para sa akin, isang lumang antique shop sa probinsya. Ako raw ang nakapangalan sa papeles. Natawa ako noon, hindi dahil nakakatawa ang balita, kundi dahil parang joke ng universe. Online seller na hirap, bibigyan ng lumang tindahan na malamang walang bumibili. Pero may parte sa akin na parang may humila sa akin na puntahan yon. Siguro dahil wala na talaga akong choice. Ilang araw matapos ang libing na hindi ko napuntahan, bumiyahe ako pa probinsya. Pagod na pagod ako sa biyahe, pero mas pagod ako sa isip ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili kung tama ba ito. Pagdating ko sa shop, Sir Jupiter, unang tingin pa lang alam mong matanda na talaga. Lumang kahoy ang dingding, may mga bitak na parang may sariling kwento. Maalikabok ang bintana at halos hindi mo makita ang loob kung hindi ka lalapit. Ang pinto hindi ko makalimutan. May kakaibang simbolo na nakaukit. Hindi ko maintindihan kung ano, parang bilog na may mga guhit. Parang hindi lang basta disenyo. Pagbukas ko ng pinto, may amoy agad na sumalubong sa akin. Halo ng lumang kahoy at kandila. Hindi ko alam kung bakit kandila. Wala naman akong nakitang kandila na nakasindi. Tahimik sa loob, sobrang tahimik na parang may nakikinig. Sir Jupiter, hindi ko alam kung imagination ko lang, pero parang may presensya. Hindi tao. Hindi rin multo agad ang pumasok sa isip ko. Basta pakiramdam ko, hindi ako mag-isa. Kahit malinaw na wala namang tao. Nilibot ko ang shop. May mga salamin na may disenyong hindi na uso. May mga relo na hindi gumagalaw. May aparador na mabigat kahit tingnan mo lang. Lahat parang may bigat. Hindi lang sa timbang, kundi sa pakiramdam. Unang gabi ko roon, halos hindi ako nakatulog. Humiga ako sa maliit na kwarto sa likod ng shop, pero dilat ang mata ko hanggang madaling araw. Maya't maya, may naririnig akong tunog ng orasan. Tik-tok. Mabagal. Malinaw. Pero wala namang gumaganang orasan. Sinubukan kong hanapin kung saan galing, pero pag tumatayo ako, nawawala. Pag hihiga ulit ako, babalik. Maya-maya naamoy ko na naman ng kandila, mas malakas kaysa kanina. Parang may nagsindi sa loob ng shop. Pero paglabas ko ng kwarto, wala naman. Madilim lang at ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Kinabukasan, pagod pero gising na gising ang isip ko. Umupo ako sa gitna ng shop. Tinitigan ang lahat ng gamit. Doon ko naisip, ito na lang ang meron ako. Kung babalik ako sa Maynila, ganun pa rin. Pagod, talo, naghahabol. Kaya nagdesisyon ako. Gagamitin ko ang shop bilang source ng kita. Sir Jupiter, alam ko sa online lang umiikot noon ang mundo ko, kaya doon ako babalik. Nilinis ko ang mga kaya kong linisin, pinunasan ko ang mga salamin, inayos ang mga relo kahit hindi gumagana, binuksan ang mga aparador na parang ayaw magpabukas. Kumuha ako ng litrato kahit pangit ang ilaw, kahit luma ang mga gamit. Inilista ko online ang mga antik, isang salamin na may ukit sa gilid, isang lumang relo na hindi ko maayos, isang aparador na parang mas matanda pa sa lola ko. Habang ginagawa ko yon, may kakaibang pakiramdam, Sir Jupiter.
Parang may nanonood. Parang may naghihintay kung ano ang gagawin ko. Pero imbis na matakot, mas naging determinado ako. Pagkatapos ng unang listing ko, umupo ako at nagpahinga. Tahimik ang siya pero parang mas mabigat ang hangin. Doon ko naisip na baka hindi lang basta tindahan ang iniwan sa akin ni Tia Rosa. Pero sa isip ko noon, isa lang ang malinaw. Kailangan kong kumita. Kahit ano pa ang lihim ng shop na ito, haharapin ko kasi wala na akong ibang pagpipilian. At doon sa Jupiter, nagsimula ang lahat. Hindi ko in-expect na bibilis ang benta as in biglaan. Walang ads, walang promo, hindi ko nga pinalitan ng presyo. Isang umaga pag-check ko ng phone, may 3 order agad. Kinabahan pa ako kasi akala ko spam. Ang weird lang, lahat ng buyer pare-pareho halos ang kilos. Walang tanong, walang available pa po. Walang haggling, diretsong checkout. Parang alam na nila kung ano ang bibilhin nila bago pa nila makita ang listing. May isa bumili ng lumang salamin. Hindi siya nagtanong ng size, kondisyon, kahit may gasgas, binili na lang niya bigla. Para bang matagal na niyang hinahanap yon. After ko ma-ship, Sir Jupiter, kinabukasan may balita sa local page. May isang lalaki raw na biglang nabaliw. Araw-araw kausap ang sarili niya sa harap ng salamin. Hindi raw kumakain, hindi natutulog, nakangiti raw kahit umiiyak. Hindi ko agad inisip na konektado. Ayoko talagang isipin. Pero sumunod may bumili ng lumang orasan. Ganon din, walang tanong, walang tawad. After 2 days, may post ulit. Isang tao raw, biglang nawala. Iniwan ang bahay, ang pamilya, ang pera. Ang tanging dala raw niya isang lumang orasan. Doon na ako kinabahan, Sir Jupiter. Mas lalo pa nang mapansin ko to. Tuwing may nababalitang namamatay o nawawala, may bagong antik na lumilitaw sa shop. Sigurado ako hindi ko yun inilagay. Wala yun kahapon pero andoon na lang bigla. Parang matagal na talaga siyang nandoon. Isang gabi habang naglilinis ako, napatingin ako sa isang salamin sa bandang sulok. Alam kong wala yun dati. Sigurado ako kasi ako mismo ang nag-ayos ng pwesto. Lumapit ako, tumayo ako sa harap nito. Sir Jupiter, gumalaw ako. Itinaas ko ang kamay ko pero ang refleksyon ko nahuli. Parang may delay. Mga 1 segundo, ganun, siguro. Pero ramdam ko na may mali. Ngumiti ako. Reflex lang, pero ang refleksyon ko hindi agad gumiti. At nung ngumiti na siya, hindi tugma. Mas malaki at mas pilit. Bago ako makalayo, may narinig akong boses. Hindi galing sa likod ko. Galing sa salamin mismo. Ibinenta mo na naman kami. Nanlamig ako. Biglang namatay ang ilaw. As in bigla. Wala akong narinig na switch. Wala ring hangin. Madilim. Tahimik. Nang bumalik ang ilaw, normal na ulit ang salamin. Parang walang nangyari. Pero pagtingin ko sa sahig, may bakas ng paa. Basa, papasok sa loob ng shop. Hindi palabas. Hindi ako natulog ng gabing yun. Kinabukasan, habang naghahanap ako ng flashlight, may nakita kong lumang notebook sa ilalim ng counter. Makapal, dilaw ang mga pahina, sulat kamay. Akala ko inventory, pero hindi. May mga pangalan ng buyer, mga petsa at sa tabi ng bawat isa may detalye. Hindi presyo, hindi item condition, parang talaan ng trahedya. Sa huling pahina may sulat ni Tia Rosa. Kilala ko ang sulat kamay niya kahit matagal na. Hindi sila gamit. Hindi sila paninda. Doon ko naintindihan unti-unti, Sir Jupiter. Bawat antik sa shop,
may nakakulong. Mga kaluluwa, mga taong namatay dahil sa kasakiman, inggit, galit o kasalanan na hindi nila inamin. Hindi gumawa ng sumpa si Tia Rosa. Siya ang nagbantay para hindi kumalat, para hindi na dumami. At ako ang nagbukas ulit ng pinto. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, Sir Jupiter, hindi ko alam kung bakit alam kong 2:00, basta ramdam ko. Tumigil ang lahat ng tunog. Kahit kuliglig, kahit hangin, may isang orasan na biglang tumunog, kahit wala namang gumagana. Doon ko siya nakita. Isang babae, mukhang matagal ng patay. Duguan ng leeg, parang sinakal, nangingitim ang mata. Siya raw ang unang may-ari ng shop. Hindi siya sumigaw at hindi rin siya umatake sa akin. Naglakad lang siya papalapit. Sa bawat benta raw na ililipat ang sumpa. Sa bagong may-ari ng antique, hanggat may nagbebenta, hindi matatapos ang sumpa. Hindi mawawala ang mga kaluluwa. Tumingin siya sa akin ng diretso tapos nag-alok siya. Isang huling benta, isang huling kaluluwa. Kapalit daw, kalayaan ko. Ipinakita niya sa akin ang loob ng mga antique, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag pero nakita ko sila nagmamakaawa, galit, wasak, hindi na tao, pero hindi rin multo lang. At doon ako nakatayo. 2:00 ng madaling araw, tahimik ang mundo at alam kong anumang desisyon ko, hindi na mababawi. Sir Jupiter, pagkatapos ng 2:00 na yon, hindi na ako pareho. Parang may nakadagan sa akin palagi. Kahit umaga, maliwanag, may tao sa labas ng shop, ramdam ko pa rin ang mga mata. Hindi ko sila nakikita pero alam kong nandoon sila. Araw-araw kong iniisip ang alok. Isang huling benta, isang huling kaluluwa. Tapos, malaya na raw ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang ideyang may isa pang kailangang masira para makalaya ako o ang ideyang ako na ang magiging susunod na tagapagbantay kung tatanggi ako. Buhay, pero hindi malaya. Tumatanda sa loob ng shop. Araw-araw kaharap ang mga kaluluwang galit, nagsisisi at hindi matahimik. Sir Jupiter, ilang beses kong sinabi sa sarili ko na hindi ko kasalanan ng sumpa. Hindi ako ang gumawa. Hindi ko sila pinatay. Gusto ko lang mabuhay. Gusto ko lang kumita. Gusto ko lang makaalis sa pagkakalunod ko sa utang at pagod. Pero tuwing tititig ako sa mga antik, parang may humihila sa sikmura ko. Parang may nagsasabing, alam mo na ang totoo kaya responsibilidad mo na. Isang hapon, tahimik ang shop, walang hangin, walang tunog ng sasakyan, kahit mga ibon wala. Nasa likod ako, nag-aayos ng mga gamit. Nang marinig ko ang tunog ng pinto. Hindi yung tunog ng biglang bukas. Maingat. Parang matagal nang alam kung paano buksan. Lumabas ako at doon may isang lalaki sa gitna ng shop. Maayos ang itsura niya, malinis ang polo, planchado, mukhang hindi napagod sa biyahe. Hindi rin siya mukhang curious, wala siyang tingin-tingin sa paligid. Diretso lang ang tayo niya, parang may hinahanap na alam na niya kung nasaan. Nagtagpo ang mga mata namin. Ngumiti siya, konti lang. Narito na ba ang mga gamit ko? Tanong niya. Wala siyang binanggit na pangalan ng item. Wala ring tanong kung magkano. Parang sigurado siyang meron. Sir Jupiter, doon ako kinabahan ng sobra kasi ramdam ko alam niya ang lahat. Alam niya ang sumpa. Alam niya ang alok. Alam niya kung bakit ako nandito. Hindi pa ako nakakasagot nang may nakita ako sa likod niya. Mga anino muna, tapos mga mukha. Isa-isa silang lumitaw, mga multo
lalaki, babae, matanda, bata, may umiiyak, may galit ang tingin, may nakatitig lang. Lahat sila nakatingin sa akin, hindi sa lalaki. Sa akin, parang ako ang hukom, parang ako ang may hawak ng desisyon kung sino ang susunod. Napalunok ako. Hindi ko maramdaman ang mga paa ko sa sahig. Parang lulubog ako kahit solid naman ang kahoy. Hindi na kailangan magpaliwanag, sabi ng lalaki. Mahinahon ang boses niya, walang galit at wala ring awa. Alam ko kung paano ito gumagana. Lumakad siya papalapit sa counter. Bawat takbang niya mas dumadami ang bigat sa dibdib ko. Isang pirma, isang kasunduan. Pagkatapos, tapos na. Tumingin ako sa mga antik. Lahat parang mas buhay kaysa sa dati. Parang humihinga, parang nakikinig. Kung ibebenta ko, ligtas ako. Makakaalis ako sa shop. Makakabalik ako sa Maynila o kahit saan. Mabubura ang mga bangungot. Matatapos ang gabi-gabing amoy ng kandila at tunog ng orasan. Kung tatanggi ako ang susunod na bantay. Ako, si Tia Rosa. Hindi papatayin pero hindi rin talaga mabubuhay. Araw-araw, taon-taon hanggang may pumasok na susunod na Mila. Wala kang kasalanan, sabi ng lalaki. Parang nababasa ang isip ko. Ganito na ang sistema bago ka pa dumating. Tumingin ako sa mga multo. May isang babae na parang kaedad ko, may hawak na basag na salamin. May isang lalaki na parang yakap ang orasan sa dibdib niya. May bata na nakaupo sa ibabaw ng aparador. Tahimik lang. Sir Jupiter, gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sabihin na hindi ko kaya pero wala akong nagawa. Nakatayo lang ako noon. Nanginginig. Hindi kita minamadali, sabi ng lalaki. Pero alam mo na ang sagot. Alam mo na kung alin ang mas madali. Tama siya. Mas madali ang pumili ng sarili pero mas mahirap kalimutan ang mga mata na nakatingin sa akin ngayon. Huminga ako ng malalim. Amoy lumang kahoy, amoy kandila at amoy ng mga desisyong hindi na mababawi. Tumingin ulit ako sa lalaki. Sa likod niya gumalaw ang mga multo, parang inaantay ang bibig ko. At doon, Sir Jupiter, doon ako huminto. Sa pagitan ng isang oo na magliligtas sa akin at isang hindi na magtatali sa akin habang buhay. Doon tila nag-freeze ang mundo ko. Sir Jupiter, habang nakatayo ako roon sa harap ng lalaki, may napansin akong kakaiba sa paligid. Yung shop, parang hindi na siya yung shop na una kong nakita. Mas madilim, mas masikip. Yung mga dingding parang palapit ng palapit. Yung sahig may mga bitak na hindi ko maalala na nandoon dati. Huminga ako ng malalim pero parang kulang pa rin ang hangin. Pwede ho bang pag-isipan muna? Tanong ko. Halos hindi lumabas ang boses ko. Ngumiti ang lalaki. May oras ka, sabi niya. Pero tandaan mo, hindi humihinto ang shop. Parang cue yun. Biglang may tunog ng pagbagsak sa likod ko. Mabigat at parang may nahulog na katawan. Paglingon ko, nakita ko ang isang aparador na nakabukas kahit sigurado akong nakasara yun kanina. Sa loob may bakas ng kuko. Hindi gasgas ng kahoy, parang pilit na pagkapit. May narinig akong iyak, hindi malakas, parang pigil at parang ayaw marinig. Isa-isa nagsimulang gumalaw ang mga antik. Yung mga salamin parang kumikibot ang refleksyon. Yung mga relo sabay-sabay na tumunog kahit walang gumagana. Parang countdown. Napansin ko rin yung mga multo sa likod ng lalaki, hindi na lang basta nakatingin. Lumalapit na sila. Mabagal pero siguradong sigurado. Parang alam nilang malapit na.
May isang multo na huminto sa harap ko. Babae, mukhang bata pa noong namatay. Basag ang kalahati ng mukha niya na parang sinapak ng salamin. "Pagod na ako," sabi niya. Hindi sigaw, hindi iyak. Pagod lang. "Ayoko na dito." Biglang may kamay na humawak sa paa ko. Pagtingin ko pababa, may multong lalaki na kalahati lang ang katawan, parang naputol sa bewang. Hawak niya ang bukong-bukong ko, malamig parang tubig na galing sa ref. "Isa lang," sabi niya. "Isa lang. Tapos na." Tinanggal ko ang paa ko. Napasigaw ako. Hindi ko na napigilan. At doon parang may nagising. Ang ilaw biglang pumitik-pitik. Yung pinto ng shop dahan-dahang nagsara kahit walang humihip ng hangin. Click. Nakasara. Parang kandado. "Hindi ka na pwedeng umatras," sabi ng lalaki. Pero hindi siya mukhang masaya. Parang sanay na. Biglang may humalakhak galing sa kisame. Hindi ko makita kung kanino. Parang sabay-sabay na tawa ng maraming bibig. Tapos nakita ko siya, si Tia Rosa. Hindi buo, parang hinati ang katawan niya sa dalawang panahon. Kalahati niya buhay. Katulad ng naaalala ko, kalahati patay. Itim ang mata, nakalaylay ang leeg. "Mila," tawag niya. Hindi malambing at hindi rin galit. Parang pagod na pagod. "Hindi ito dapat sa'yo," sabi niya. "Pero wala na akong lakas." Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya may nalalaglag na itim na parang abo sa sahig. Amoy sunog, amoy kandila na napundi. "Akala ko kaya ko," dagdag niya. "Akala ko sapat na ang pagbabantay." Tumingin siya sa lalaki. "Ikaw na naman." Ngumiti ang lalaki, konti lang. May kailangang pumalit. Biglang may humigop ng hangin sa shop. Parang hinihila palabas ang lahat ng tunog. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko na parang may kamay na pumipisil sa puso ko. Sir Jupiter, doon ko naramdaman. Hindi lang desisyon ang hinihingi sa akin. Parang unti-unti na akong kinukuha ng shop. Yung mga alaala ko sa Maynila, sa online selling, sa pagod, parang lumalabo. Parang hindi na mahalaga. May salamin sa harap ko ang biglang nagliwanag. Sa refleksyon, hindi ako ang nakita ko. Nakita ko ang sarili ko mas matanda. Maputla, nakatayo sa likod ng counter, hindi umaalis. Hindi tumatanda, pero hindi rin buhay. "Nakikita mo na," sabi ni Tia Rosa. "Ito ang mangyayari kung tatanggi ka." Biglang nag-iba ang refleksyon. Nakita ko naman ang sarili ko sa labas ng shop. Maliwanag, walang multo, walang tunog ng orasan. Ngumiti ako roon pero sa likod ko may anino ng shop na parang nakakabit pa rin sa paa ko. Hindi ka rin talaga makakalaya. Bulong ng mga salamin, sabay-sabay. May sumigaw sa loob ng aparador, malakas na sigaw parang pinupunit ang lalamunan. Nagsimulang umugang buong shop. Ang mga bote nahulog, ang mga relo nagsabog. Tumakbo ang isang multo palapit sa lalaki. Hinawakan niya ang braso nito. "Ikaw na lang," iyak niya. Pero hindi sa pinansin ng lalaki. "Hindi ako ang pumipili. Ikaw," sabi niya. Tumingin ulit sa akin ang lahat. Multo, antik. Si Tia Rosa, kahit ang shop mismo, parang nakatingin. Sir Jupiter, nanginginig na ang kamay ko at hindi ko na alam kung takot ba to o galit o awa. At doon may narinig akong bagong tunog. May kumatok 3 beses sa pinto. Lahat ng multo sabay-sabay na lumingon. Tumigil ang tawa, tumigil ang iyak. Tumigil ang TikTok. Hindi pa oras.
Bulong ng shop, pero ang katok umulit, mas malakas at mas malinaw, at doon ko naisip, baka may isa pang darating, baka may isa pang pipiliin. O baka ako na talaga. Doon ulit tila huminto ang oras, sa tunog ng katok na hindi ko alam kung pagbubukas o simula ng mas malala pa. Sir Jupiter, noong may kumatok sa pinto, doon ko na-realize na kung maghihintay pa ako ng sign, baka wala nang matira sa akin. Hindi ko na maramdaman kung gaano katagal akong nakatayo roon, parang ilang segundo lang pero parang taon din. Tumingin ako sa lalaki. Tahimik siya, hindi na nagmamadali. Parang sigurado na siyang anuman ang piliin ko, panalo pa rin ang shop. Tumingin ako kay Tia Rosa. Sa mga mata niyang pagod na pagod. Sa mga multong nakapaligid na parang unti-unti nang nawawala ang anyo. Parang nauubos na rin ang lakas. At doon, Sir Jupiter, bigla kong naisip wala naman talagang ligtas na pagpili. Kung ibibenta ko ang huling antik, lalaya ako. Oo, pero habang buhay kong dadalhin ang bigat na may isa kong sinira para sa sarili ko. At kahit makalis ako sa shop, hindi ako makakaalis sa sarili ko. Huminga ako ng malalim. Hindi, sabi ko ng malakas at malinaw kahit nanginginig ang tuhod ko. Nag-iba ang hangin sa loob ng shop, parang may nabitiwan, parang may nagalit. Napangiti ang lalaki pero hindi masaya. Kung ganon, sabi niya, alam mo na ang mangyayari. Oo, ako ang huling bantay. Umiling ako. Hindi na. Lumakad ako papunta sa likod ng counter. Kinuha ko ang kahon ng posporo na matagal ko nang dala. Hindi ko lang alam kung bakit. Parang may parte sa akin na alam na darating ang sandaling ito. Narito na ba ang gamit ko? Ulit ng lalaki. Oo, sagot ko. Lahat. Sinindihan ko ang posporo. Sir Jupiter, hindi ako nagdalawang isip. Inihagis ko ang apoy sa mga lumang tela, sa kahoy na tuyo na sa edad, sa mga papel na sinipsip na ang amoy ng kandila at luha. Biglang nagsigawan ang mga multo, hindi sa takot, kundi parang ginhawa. Parang wakas. Ang shop umalingaw-ngaw, parang may umuungol, parang may nagpapaalam. Salamat. Bulong ni Tia Rosa. Unti-unti siyang naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Isa-isa nakita kong nagliliwanag ang mga antik. Ang salamin nabasag, pero sa bawat basag may liwanag na lumalabas. Ang mga orasan tumigil sa wakas, walang tiktok, tahimik. Ang mga kaluluwa, Sir Jupiter, umangat sila. Hindi lumipad, parang pinakawalan lang. May mga ngumiti, may umiyak, may yumuko sa akin kahit hindi ko naman hinihingi. Patawad, sabi ko sa kanila. Hindi ko alam kung narinig nila pero sana oo. Ang lalaki, huling tiningnan ko. Sa unang pagkakataon may lungkot sa mata niya. Hanggang dito na lang, sabi niya. At nawala siya, parang aninong tinangay ng dilim. Lumakas ang apoy, napaatras ako, ramdam ko ang init pero hindi masakit. Parang yakap na matagal nang hinihintay. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Ang alam ko lang, Sir Jupiter, kinabukasan may mga tao sa labas ng nasunog na shop. Usap-usapan, sabi nila himala raw na may isang babaeng natagpo ang buhay sa gitna ng abo. At ako po yun. Tinatanong nila kung uuwi raw ba ako sa Maynila, kung may kamag-anak ba ako, kung may tutuluyad ba ako. Umiling lang ako. Pinili kong manatili. May kung anong humila sa akin sa lugar na yon. Hindi sumpa, hindi obligasyon, parang pang-unawa. Parang alam ko na kung bakit kailangang may manatili. Makalipas ang ilang taon, may bagong shop sa lugar. Hindi katabi ng luma, hindi rin kapalit. Iba, mas maliit, mas maliwanag, walang kakaibang simbolo sa pinto.
Usap-usapan ng mga tao, sabi nila may babaeng may-ari raw. Tahimik, mukhang hindi tumatanda. Hindi raw siya basta nagbebenta. Hindi raw siya tumatanggap ng kahit anong item. Kapag may pumasok at nagtanong ng presyo, ng kita, ng bentahan, ngingiti lang siya at sasabihin, hindi lahat binibenta. May mga antik pa rin sa loob, oo, pero hindi para ibenta, kundi para ipakita at para ipaalala. May mga gabi raw na may pumapasok na naliligaw, mga taong puno ng galit, inggit o kasakaiman. Hindi sila pinapalayas, pinauupo lang, pinakikinggan. At paglabas nila parang may iniwan sila sa loob. Parang mas magaan. Ako yun, Sir Jupiter. Hindi na po ako online seller. Hindi na rin ako naghahabol ng ratings o benta. Bantay na lang, hindi ng sumpa, kundi ng hangganan. Para ipaalala sa mga tao na may mga bagay na hindi dapat gawing paninda. Hindi dapat ipasa. Hindi dapat pagkakitaan. At kung may isang bagay na natutunan ko sa lahat ng ito, Sir Jupiter, ito yun. May mga bagay na hindi dapat ipinagbibili. O teka lang mga ka-SB, huwag mo na kayong aalis. Di pa tayo tapos. May kasunod pa na kwento na tiyak kong magugustuhan nyo rin. Let's go! Magandang hapon po, Sir Jupiter. Pasensya na po kung medyo mahaba ito. Parang mas madali kasing ikwento kapag may kausap, kahit alam kong baka hindi ninyo agad paniwalaan. Ako po si Rina, 29 years old. Dati po akong nakatira sa Pasig pero napadpad ako sa isang lumang bayan sa Laguna. Wala naman talagang plano, basta napunta lang. Online seller po ako. Mga ukay, second-hand na gamit, kung ano ang pwedeng ibenta. Hindi naman ako yumaman doon, sakto lang. Minsan kulang pa. May mga utang kasi ako, tapos kakagaling ko lang din sa breakup. 5 years, biglang natapos. Parang nawalan ako ng gana sa lahat. Burnout siguro, o baka pagod na lang talaga sa buhay. Kaya nung may kaibigan si Mama na nagsabing may murang matitirhan dito sa Laguna, pinatos ko na. Tahimik daw, presko. Makakapag-isip-isip ako. Sabi ko, sige, dadalhin ko na rin yung ibang gamit ko. Baka may maibenta pa. Tahimik po talaga doon, Sir Jupiter, lalo na tuwing hapon. Yung kalsada makipot, halos walang dumadaan. May mga lumang bahay na parang hindi na na-renovate simula noong bata pa ako. Minsan maririnig mo lang yung kuliglig kahit 4:00 pa lang. Nung unang linggo ko roon, nilibot ko lang yung lugar. Sanay akong naglalakad kapag magulo ang isip ko. Doon ko po unang napansin yung antique shop. Hindi ko alam kung shop ba talaga siya. Wala kasing malinaw na karatula. Isang maliit na pwesto lang sa gilid ng kalsada. Yung itsura niya parang laging bukas, pero parang wala ring dahilan para pumasok ang tao. Wala akong nakitang customer kahit minsan. Mainit sa labas, Sir Jupiter, pero pagtapat ko doon parang may ibang hangin. Hindi malamig ha, parang mabigat lang, parang may nakatingin kahit wala ka namang makita. Hindi ko alam kung bakit pero huminto ako. Tumingin lang, sabi ko sa sarili ko, antique shop lang yan, normal lang. Mahilig din naman talaga ako sa luma. May balak din akong bumili, baka may makuha akong mura, pero di ako tumuloy. Hindi pa po ako pumapasok noon, pero habang naglalakad palayo may pakiramdam akong parang may naiwan akong mahalagang bagay, kahit wala naman talaga. Kinabukasan, bumalik ako. At doon na po nagsimula lahat, Sir Jupiter. Mga bagay na hindi ko maipaliwanag at maunawaan. Kinabukasan, matapos ng araw na yon, Sir Jupiter, bumalik ako sa antique shop. Mas maayos na at kitang-kita na. Yung ilaw, dilaw at medyo malabong parang lumang lampara. May mga aparador na mataas, puno ng alahas, orasan, mga lumang larawan, santo
at kung ano-ano pang kahon na hindi ko alam kung ano ang laman. Mainit at maalikabok, amoy kahoy at lumang papel. Yung klase ng amoy na kahit gusto mo pang manatili, hindi mo maiiwasang huminga ng malalim. At doon ko siya nakita, yung may-ari ng antique shop. Matanda na siya, hindi ko alam ang eksaktong edad niya, siguro mga nasa late 60s o early 70s. Tahimik, hindi masyadong makausap pero may tingin siya na parabang alam niya ang iniisip mo bago mo pa sabihin. May kakaiba siyang aura, Sir Jupiter, parang alam niya agad kung ano ang kailangan mo o kung ano ang problema mo. Kahit hindi mo sinabi. Naglakad ako papasok. Magandang araw po, magalang na bati ko sa matanda. Napatingin lang siya sa akin. Bahagyang ngiti tapos bumalik sa pag-ayos ng isang lumang kwintas sa kanyang kamay. Parang simpleng bagay lang, pero may bigat. Hindi ko may paliwanag, Sir Jupiter. Medyo nahiya pa ako pero napansin ko yung isang lumang salamin sa isang sulok. Maliit lang, luma na, may kahoy na frame. Bagyang may bikak sa gilid pero parang tumigil ang isip ko doon. Hindi ko alam kung bakit, Sir Jupiter, pero parang may tumatawag sa akin. Gusto niyo ba ito? Tanong ng matanda sabay abot sa akin. Mura lang, sabi niya. Pero hindi biro ang binibili niyo dito. Tumingin ako sa kanya. Medyo nagulat, hindi ko alam kung joke ba yun o seryoso. Pero yung tono niya may bigat. Hindi biro ang sinabi niya. Iniabot ko ang pera. Sabi ko, okay lang po, kukunin ko na. Nang hawakan ko yung salamin, biglang parang may init na dumapo sa kamay ko. Parang may humaplos na hindi ko nakikita. Sinubukan kong ipagwalang bahala. Sabi ko sa sarili ko, pagod lang ako, stressed, at adjustment sa probinsya. Dami ng iniisip. Pagbalik ko sa inuupahan ko, inilagay ko ang salamin sa kwarto. Sa una, wala namang kakaiba. Pero nung gabi, Sir Jupiter, may narinig akong tunog. Parang may kumakatok sa salamin. Hindi ko matukoy, parang malabo. Nilapitan ko, tiningnan. Wala. Kinabukasan, napansin ko yung frame. May maliit na bitak na parang kahapon lang hindi ko napansin. Parang lumipat ng pwesto yung bitak. Nilapitan ko, parang may nakatingin sa loob. Parang may refleksyon na hindi ako. Sinubukan kong ipaliwanag sa sarili ko. Stress lang yan, pagod ka lang. Marami kang inisip, adjustment sa probinsya lang. Pero gabi-gabi paulit-ulit para may lumalapit sa akin sa panaginip. Laging sa kwarto, laging sa salamin. Hindi lang yon, minsan may naririnig akong boses, mahina, parang bulong sa hangin. Hindi ko maintindihan, pero alam kong tinatawag ako. Kapag napapatingin ako sa salamin, parang may nakangiti na hindi ko dapat makita. Hindi ko na matiis, naglakad ako sa kalsada. Huminto sa tindahan sa kanto. Nakakita ako ng kapitbahay, matanda rin. Tinatanong ko, alam niyo po ba yung antique shop sa kanto? Napangiti lang siya, parang may alam pero ayaw sabihin. Mag-ingat ka lang sa mga lumang bagay, anak. Hindi lahat ng mura, ligtas. Hindi ko alam kung bakit pero alam kong may koneksyon sa akin yung salamin. Parang may alam ito sa akin. Sa sakit ko, sa sugat ko. Tuwing nakatingin ako sa salamin, bumabalik yung mga alaala ng breakup. Yung utang, yung pagkamatay ng tita ko, yung lahat ng hindi ko naayos sa sarili ko. At doon pumasok yung tanong sa isipan ko. Bakit ako ang pinili ng matanda? Bakit mura lang yung binenta niya? Pero ang bigat-bigat sa pakiramdam. Pagkatapos kong kausapin yung matandang kapitbahay, umuwi akong mas mabigat ang dibdib kaysa nung umalis ako. Alam niyo yung pakiramdam na wala namang malinaw na banta pero parang may paparating? Ganoon po, pakiramdam ko may mangyayari na hindi ko alam kung ano.
Hindi ako tumakbo, hindi rin ako nagmadali, pero bawat hakbang pauwi parang may kasabay akong hindi ko nakikita. Ewan ko ba, basta yun ang pakiramdam ko, para akong praning na di ko mawari. Pagpasok ko sa inuupahan ko, tahimik. Sobrang tahimik ng paligid. Yung klase ng katahimikan na parang may kulang na tunog. Wala yung normal na ingay ng hapon. Wala yung huni ng ibon. Kahit yung kapitbahay kong laging may pinapatugtog na radyo, tahimik din. At para bang may mali. Kaya naman agad akong nagtaka at napatingin agad ako sa salamin. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko naman ugali na unang tignan yun pag-uwi. Pero parang may humihila sa mata ko. Nandoon lang siya, nakasandal sa dingding katabi ng aparador. Pareho pa rin naman ang itsura. Luma, may bitak sa gilid, pero parang mas malinaw na ngayon yung bitak. Hindi na siya basta gasgas. Mukha na siyang linya, parang may hugis. Sinubukan kong hawakan, Sir Jupiter, dahan-dahan lang. Parang natatakot akong magising siya. Kahit salamin lang naman. Pagdampi ng daliri ko sa frame, biglang may malamig na dumaan sa braso ko. Hindi yung lamig ng hangin. Yung lamig na parang galing sa loob ng katawan. Napaatras ako agad. Tama na, sabi ko sa sarili ko ng malakas. Parang may kausap talaga ako. Nagkape ako kahit hapon pa lang. Para lang may marinig na tunog. Para lang may normal na maramdaman. Habang umiinom, may napansin akong kakaiba. Yung refleksyon ko sa salamin ng kusina parang huli sa galaw. Konti lang, isang kisap mata siguro. Pero sapat para kabahan ako. Tinawanan ko pa nga ang sarili ko noon. Sabi ko, Rina, sobra ka na, pagod ka lang. Pero nung dumating ang gabi, doon na nagsimulang gumapang yung takot. Hindi agad multo, Sir Jupiter. Parang walang sigaw o anino. Dahan-dahan lang. Parang may naglalagay ng bigat sa dibdib mo. Paisa-isa. Habang nakahiga ako, nakatalikod sa salamin, may narinig akong tunog. Hindi katok. Hindi rin kaluskos. Parang may humihinga. Mahina, malapit pero hindi sa tenga ko. Sa likod ko. Hindi ako gumalaw. Alam kong cliché pakinggan, pero natakot akong gumalaw. Yung likod ko parang may init, parang may nakatayo doon, kahit alam kong wala. Pumikit ako, nagdasal, at hindi ko na nga alam kung anong dasal, basta may mabanggit lang. Tapos biglang tumigil. Akala ko tapos na, akala ko okay na. Pero nung idinilat ko ang mata ko, nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Sir Jupiter, hindi ako nakapikit doon. Sa salamin nakadilat ang mga mata ko at nakatingin diretso at may ngiti. Maliit lang, hindi ngiting masaya. Ngiting parang may alam. Napaupo ako agad, napaatras, napasigaw ng mahina, pero nung tumingin ulit ako na ulit. Normal, pawis na pawis lang. Hindi ako natulog buong gabi. Kinabukasan may bagong problema. Subplot siguro, sabi niyo nga. May message ako sa phone galing sa aking ex. Matagal na kaming walang usap, bigla siyang nag-message ng, "Kumusta ka?" Simple lang, pero may humila ulit sa sikmura ko. Lahat ng tinatakasan ko bumalik. Yung utang, yung plano naming hindi natuloy, yung pakiramdam na iniwan ako kahit magkasama pa kami noon. Hindi ko siya sinagot pero buong araw, parang may boses sa ulo ko. Hindi malinaw, parang yung bulong tuwing gabi. Sagutin mo, harapin mo, hindi ka pwedeng tumakbo habang buhay. Hindi ko alam kung sarili ko ba yun o yung salamin. Lumabas ako para magbenta ng mga paninda ko online. Meet up sana pero nag-cancel yung buyer. Isa-isa. 3 silang nag-back out para bang ayaw akong palabasin ng araw na yun. Pag-uwi ko, napansin ko ulit ang salamin. May bago na namang bitak. Hindi na sa gilid,
sa loob mismo ng salamin. Parang may guhit na dumadaan sa mismong refleksyon at doon ko unang napansin. May parang anino sa likod ko sa salamin at hindi malinaw, hindi hugis tao, parang usok lang. Nang lingunin ko, wala naman. Ano ka ba? Sabi ko ulit. Pero this time nanginginig na ang boses ko. Sa hapon na yon, bumalik sa isip ko yung matandang may-ari ng antique shop. Yung sinabi niya, hindi biro ang binibili niyo dito. Bigla kong naisip baka hindi niya ako pinili. Baka ako ang lumapit. Baka nakita lang niya na may butas ako. May puwang. At doon pumasok yung isa pang bagay na hindi ko pa nasasabi, Sir Jupiter. May lumang kahon akong dala mula sa Pasig. Mga gamit ng tita ko na namatay. Hindi ko pa nabubuksan simula nung dumating ako sa Laguna. Ewan ko kung bakit pero bigla kong naramdaman na kailangan ko siyang buksan. Sa loob ng kahon may mga sulat, lumang notebook at isang litrato. Litrato ng tita ko. Nakaharap sa isang salamin. Parehong-pareho ng frame. Doon ako napaupo sa sahig at doon ko unang naramdaman na hindi lang ito basta takot. May koneksyon, may kwento bago pa ako dumating dito. At habang hawak ko ang litrato may narinig ulit akong bulong. Mas malinaw na ngayon. Hindi na lang tawag, pangalan ko na ang sinasabi. Pagkatapos kong makita yung litrato ng tita ko, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong tinitignan yung salamin, tapos yung litrato. Tapos yung salamin ulit. Parehong-pareho talaga ang frame. Kahoy na medyo kupas, may maliit na ukit sa gilid na parang dahon. Hindi ko napansin noon sa shop, ngayon ko lang nakita ng malinaw. Hindi ko alam kung bakit pero nagsalita ako ng malakas. Tita, sa'yo po ba ito? Walang sagot, siyempre. Pero biglang umilaw yung bombilya sa kwarto ko. Hindi pumitik, hindi rin nag-off. Parang lumakas lang bigla. Tapos bumalik sa dati. Parang may nagparamdam na narinig kita. Doon na ako kinabahan talaga. Gabi na yun. Gabi na noon, Sir Jupiter, mga 9:00. Umuulan sa labas, yung banayad lang pero tuloy-tuloy. Yung klase ng ulan na pampatulog sana. Pero hindi ako makatulog. Nakaupo lang ako sa kama, nakatingin sa salamin na parang may inaabangan. Maya-maya may tumunog. Isang beses lang at mula sa salamin. Hindi katok sa pinto, hindi sa bintana. Sigurado ako sa salamin galing. Napahawak ako sa kumot. Hindi ako tumayo at hindi rin ako nagsalita. Tahimik lang ako. Parang umaasang kung hindi ako gagalaw, hindi rin siya gagalaw. Pero mali ako. Mas malinaw na ngayon. Parang kuko na marahang tumatama sa loob ng salamin. Hindi sa frame, sa mismong salamin. Hindi ito totoo. Bulong ko. Bigla kong naalala yung sinabi ng kapitbahay na hindi lahat ng mura ay ligtas. Parang gusto kong tumakbo palabas pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa paa ko. Parang ang bigat ng katawan ko na parang pag tumayo ako may mangyayaring mas masama. Biglang may lumitaw sa salamin. Hindi anino at hindi rin mukha ng iba, kundi mukha siyang refleksyon ko pero hindi ako gumagalaw. Nakatayo yung ako sa salamin, diretso, tahimik, nakatingin sa akin na parang may hinihintay. Tama na, sabi ko, mas malakas na. Kung ano ka man, tama na. Ngumiti siya, hindi yung ngiti ko. Hindi ko ngiti yun. Mas malapad, mas pilit, parang hinihila yung labi pababa. Hindi pataas. Tapos nagsalita siya, hindi sa tenga ko, Sir Jupiter. Sa loob ng ulo ko. Pagod ka na, Rina. Napahagulgol ako kasi totoo, sobrang pagod na talaga ako. Pagod ka ng tumakbo, pagod ka ng magkunwari,
Nakatakip na yung tenga ko noon pero rinig ko pa rin, hindi sa malakas pero malinaw, parang boses na matagal mo nang kilala. Tama na, paulit-ulit kong sabi. Hindi kita kilala. Kilalang kilala mo ako. Biglang may gumapang sa braso ko at hindi ko nakita kung ano pero ramdam ko, parang malamig na daliri, dumaan sa balat ko, papunta sa balikat ko. Napatalon ako sa kama, napasigaw na ako talaga at hinablot ko yung salamin at tinakpan ng kumot. Hindi ko na inisip kung mababasag o ano, basta gusto ko lang mawala sa paningin ko. Tahimik ulit. Akala ko tapos na. Pero kinabukasan, Sir Jupiter, nagsimula na siyang sumunod sa akin kahit saan. Pagtingin ko sa salamin sa banyo, may bakas ng kamay sa salamin. Hindi ko kamay, mas maliit, parang pambata. Pagdaan ko sa kusina, narinig ko yung upuan na gumalaw sa likod ko. Paglingon ko, wala naman. Paglabas ko ng bahay, yung kalsada parang mas makitid. Yung mga bahay parang mas dikit. Parang nakatingin lahat. At yung antique shop, bukas na bukas. Mas maliwanag pa kaysa sa dati. Parang inaabangan ako. Hindi ako pumasok. Hindi na. Pero habang naglalakad palayo, may boses ulit sa ulo ko. Hindi pa tapos. Doon pumasok yung isa pang problema, Sir Jupiter. Yung utang ko. May tumawag na kolektor, galit at nagbanta. Kailangan ko na raw magbayad kung ayaw kong mapahamak. Napaupo ako sa gilid ng kalsada. Doon na bumigay yung tuhod ko. Parang sabay-sabay na bumagsak lahat. Takot, pagod at problema. At doon ko naramdaman ulit yung init sa kamay ko. Yung pakiramdam nung una kong hawakan ng salamin. Parang may humawak sa akin. Parang may yumakap sa likod ko. Ako ang tutulong sa'yo, sabi ng boses, pero kailangan mo akong harapin. Hindi ko alam kung paano pero pag uwi ko, tinanggal ko yung kumot sa salamin. May bagong itsura na siya. Mas malinaw na at mas buo. At hindi na lang ako ang nandoon sa refleksyon. May isa pang nakatayo sa likod ko. Mukhang babae, mahaba ang buhok, nakayuko ang ulo, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi ko siya hinarap kasi doon ko naisip baka hindi lang ito basta nananakot. Baka may hinihingi. At habang iniisip ko yon, may narinig akong malakas na lagapak mula sa loob ng salamin. Parang may pilit na gustong lumabas. Kinabukasan, paggising ko, tahimik ulit ang lahat. Walang tunog, walang bulong, walang galaw sa salamin. Para bang walang nangyari nung mga nakaraang gabi. Para bang panaginip lang ang lahat. Tinitigan ko yung salamin ng matagal. Naandun pa rin siya, nakasandal sa dingding. Walang bakas ng kamay, walang anino, walang bitak na bago. Normal, nakakainis sa normal. Doon ko naisip baka nga napaparanoid lang ako. Pagod, puyat, stress, utang at breakup. Lahat sabay-sabay. Pwedeng doon lang talaga galing ang lahat. Kaya nagdesisyon akong ituloy ang buhay ko. Yung dating takbo, yung alam ko. Nagkape ako sa umaga. Nagbukas ng phone, nag-reply sa mga chat ng buyer, nag-post ng paninda, ukay, damit, bag. Yung iba galing pa sa Pasig, may nag-inquire, may nagtanong ng presyo, may nagpa-reserve. Unti-unti bumalik yung pakiramdam na may silbi pa rin ako. Lumabas ako para magpa-deliver sa courier. Mainit, maingay. May tricycle na dumaan, may batang naglalaro sa gilid. Normal na probinsya, walang kakaiba. Habang nakapila, may nakausap akong babae. Nasa 30 rin siguro, may dalang bata. Baguhan ka dito? Tanong niya. Opo, sagot ko. Kakalipat lang. Ngumiti siya. Tahimik dito, masasanay ka rin. Tumangulang ako. Ayokong magtanong pa. Ayokong marinig kung may alam ba siya tungkol sa antique shop. Pag-uwi ko, nagluto ako ng tanghalian. Simpleng ulam. Sardinas na may itlog.
kanin at kumain ako sa mesa. Hindi sa kama. Gusto kong maramdaman na maayos pa rin ang routine ko. Pagkatapos naglinis ako ng kwarto, inayos ko yung mga damit. Tinupi ko yung mga hindi ko na nasusuot. May ilan akong inilagay sa kahon. Balak ibenta. Yung kahon ng tita ko hindi ko ginalaw. Hindi ko pa kaya. Sinadya kong hindi tingnan yung salamin habang naglilinis. Nandoon lang siya sa gilid ng mata ko, pero hindi ko pinansin. Sa hapon, naglakad ulit ako sa kalsada. Yung normal kong ginagawa kapag magulo ang isip ko. Duman ako sa tindahan, bumili ng soft drinks, nakipagkwentuhan ng konti sa tindera. Tungkol sa init, sa mahal ng bilihin, sa ulan kahapon. Normal na usapan at normal na tawa. Umuwi akong may konting gaan sa dibdib. Pagdating ng gabi, nanood ako ng palabas sa phone, yung paulit-ulit ko nang napanood dati. Yung alam ko na ang mangyayari, kasi ayokong masorpresa. Ayokong may biglang lalabas. Nang humiga ako, nakaharap ako sa kisame, hindi sa salamin. Hindi rin ako nagpatay ng ilaw. Hinayaan ko lang yung maliit na bumbilya sa sulok. At nakatulog ako buong gabi. Pagkagising ko, parang nanalo ako ng maliit na laban. Sabi ko sa sarili ko, ayan, kaya mo naman pala. Ganun ang mga sumunod na araw, Sir Jupiter. Hindi perpekto, pero maayos. Nagkaroon ako ng regular na buyer. May isang babae sa kabilang bahay na linggo-linggo bumibili ng damit. May konting kita. Hindi malaki. Pero sapat para makabayad ng parte ng utang. Nag-message ulit yung ex ko. Hindi ko pa rin sinagot. Hindi ko siya binlock at hindi ko rin binura. Hinayaan ko lang. Parang ganun na rin yung ginawa ko sa lahat. Hinayaan ko lang. May mga araw na okay ako. May mga araw na bigla na lang mabigat. Pero ganun naman talaga ang buhay, di ba? Minsan napapatingin pa rin ako sa salamin pero normal na refleksyon lang ang nakikita ko. Ako. Medyo payat. May eye bags. Pero ako. Isang hapon, nilipat ko pa nga yung salamin, inilagay ko sa sala, katabi ng pinto, para hindi na siya sa kwarto. Para hindi ko siya katabi. Matulog. Walang nangyari. Doon ako mas naging kampante. Isang linggo ang lumipas, tapos 2, hanggang umabot ng halos 1 buwan. Minsan napapadaan pa rin ako sa tapat ng antique shop, pero hindi na ako tumitigil. Hindi na rin siya mukhang kakaiba. Mukha na lang siyang lumang tindahan na walang customer. Isang araw may tumawag ulit tungkol sa utang. Mas mahinahon na ngayon. May usapan na. May schedule. Hindi pa rin madali. Pero hindi na rin nakakatakot tulad ng dati. At doon ko naisip baka ito na yung tulong. Hindi yung salamin. Hindi yung boses. Kundi ang paglayo ko. Hindi yung salamin, hindi yung boses, kundi yung paglayo ko, yung pagbalik ko sa normal. Pero Sir Jupiter, may isang maliit na bagay na hindi ko napansin agad. Tuwing dadaan ako sa sala, parang laging may bahagyang tunog, parang may nahihimas, parang kahoy na gumagalaw. At minsan, pag dumadaan ako sa salamin, pakiramdam ko parang may kulang sa refleksyon ko. Parang may hindi na sumasabay. Hindi ko pinansin kasi ayokong bumalik doon. Ayokong aminin na baka yung katahimikan hindi pala ibig sabihin tapos na. Baka nagpapahinga lang siya. Isang umaga nagising ako na parang may kulang. Hindi takot, hindi kaba, kundi parang may iniwang bukas. Alam niyo yung pakiramdam na may nakalimutan ka pero hindi mo maalala kung ano. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik. Kahit yung electric fan, parang mas mahina ang ikot. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa sala. Doon ko nakita ang salamin. Nakatayo siya ng maayos, pero may nakadikit sa ibabang bahagi ng frame. Isang papel. Dilaw na, parang luma. Hindi ko alam kung saan galing.
Sigurado akong wala yun kagabi. Pinulot ko at sulat kamay yun. Hindi maganda ang sulat. Parang minadali, pero pamilyar. Rina, kung nababasa mo ito, ibig sabihin, pinili ka rin. Naupo ako agad sa sahig, nanginginig ang kamay ko at kilala ko ang sulat na yon. Sulat ng tita ko. Hindi ko alam kung paano napunta doon pero alam kong siya yun. Siya lang ang may ganoong paraan ng pagsulat ng pangalan ko. May maliit na bilog sa ibabaw ng letter I. Binasa ko pa, hindi ito sumpa. Hindi rin ito regalo. Isa itong salamin ng mga hindi natin kayang harapin. Kapag tumakbo ka, lalakas. Kapag humarap ka, hihina. Napatingin ako sa salamin. Normal pa rin ang refleksyon ko pero ngayon parang mas malinaw. Parang mas totoo. Bigla kong naalala ang tita ko. Tahimik siya noon, palaging nakangiti pero ramdam mong may dinadala. Namatay siyang mag-isa. Sa bahay. Walang nakakaalam kung ano ang huling iniisip niya. At doon ko naintindihan. Hindi multo ang nasa salamin. Hindi rin demonyo. Ako. Yung parte ko na tinakbuhan ko. Yung pagod, yung galit, yung lungkot, yung mga salitang hindi ko sinabi. Yung sakit na itinago ko para lang magpatuloy. Umiyak ako, Sir Jupiter. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Tumayo ako sa harap ng salamin. Kung may kailangan kang sabihin, sabi ko, nanginginig ang boses. Sabihin mo na. Tahimik sa una, tapos unti-unti nag-iba ang refleksyon. Hindi siya lumabas, hindi rin gumalaw ang salamin, pero yung mata ko sa refleksyon parang mas malalim ang tingin. Hindi mo ako pinapansin. Bulong ng boses, iniwan mo ako noong kailangan mo ako. Hindi ko alam kung paano. Sagot ko, ginawa ko lang ang kaya ko. At sapat na yun, biglang gumaan ang dibdib ko, parang may bumitaw. Pakiramdam ko parang may nawala na mabigat na hindi ko mawari. At hindi ko alam kung ano. Hindi kita sinasaktan, sabi ng boses. Pinapaalala lang kita. Naramdaman kong mainit ang mata ko at hindi na ako umiyak ng malakas. Tahimik na lang, parang yakap mula sa loob. Patawad, sabi ko. Hindi ko alam kung kanino, sa tita ko, sa sarili ko, sa lahat. Tahimik ulit ang paligid at unti-unti nagbago ang salamin. Yung mga bitak parang unti-unting nawala. Hindi biglaan, nahandahan, parang gumagaling na sugat. Kinabukasan, binalikan ko ang antique shop. Bukas pa rin siya. Tahimik pa rin. Nandoon pa rin ang matandang may-ari. Hindi siya nagulat nang makita ako. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumango ako. Hindi ko na po kailangan to. Sabi ko, sabay abot ng salamin. Ngumiti siya. Hindi malungkot, hindi rin masaya. Parang alam niya lang. Hindi lahat ng bumibili ay nagbabalik. Sabi niya. Pero yung mga bumabalik, sila yung tunay na natuto. Iniwan ko ang salamin doon. Hindi ko na nilingon. Pag-uwi ko, parang mas maliwanag ang bahay. Pareho lang naman ang ilaw pero parang mas magaan ang hangin. Hindi na katulad ng dati. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting umayos ang buhay ko. Hindi bigla, hindi milagro, pero totoo. Nakapagbayad ako ng utang. Paunti-unti, nakausap ko rin ang ex ko. Hindi para bumalik, kundi para magsara ng maayos. Wala nang galit, wala nang tanong. At higit sa lahat, natutunan kong umupo kapag pagod na. Hindi tumakbo, hindi magkunwari.
Minsan, napapadaan pa rin ako sa lugar ng antique shop. Pero wala na siya. Parang hindi naman talaga siya nandoon simula pa lang. Parang dumaan lang para sa mga taong kailangan. Pero natutunan ko ito na may mga bagay sa buhay na hindi ka sinusundan para takutin ka. Sinusundan ka nila para ipaalala kung sino ka at kung ano ang iniwan mo sa likod. At kapag humarap ka na, kusa silang nawawala. Gaya ng salamin, gaya ng takot, gaya ng sakit. At ako po natutong mabuhay ulit.